Ilang ang master driver pero naiwan ang dalawa pa nilang kasama na parehong nasawi. Unang na-recover ang isa pero idineklara rin dead on arrival sa ospital. Habang putol na ang kanang kamay ng pangalawang gabi nang ma-recover ng Coast Guard. Kasi raw inatake ng mga pating ang dayuhan. Tungo naman tayo sa Kamara kung saan naghahanda na ito para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa ibang detalye, makakausap natin si Camille sa Boston Live. Camille, ano din ba daw ang ginagawa nila para paghandaan yung impeachment trial? Bumuo na nga ang Kamara ng isang impeachment secretariat na siyang tutulong sa mga prosecutor para sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na memo ng Kamara, binubuo ng higit 130 na mga opisyal at staff ng Kamara ang impeachment secretariat. Inatasan silang magbigay ng legal research, security, administrative coordination at iba pang tulong sa mga public prosecutor. Susunod din daw sa House Rules at ethical guidelines sa mga nasa secretariat upang matiyak ang transparency at professionalism. Sabi naman ay isa sa mga tatayong impeachment prosecutor sa Representative Joel Chua, patuloy ito na handa na ang Kamara sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Mas mapapabilis din daw nito ang kanilang trabaho, lalo na pagdating sa mga legal research at mga tanong na posible nilang kaharapin sa pagdinig. Ruth, idiniit din ni Chua na nais na nga nilang simulan na ng Senado ang paglilitis kay VP Sara para ma-preserve yung mga ebidensya na nakalat nila. Posible rin daw kasi na makaramdam ng takot yung mga testigo laban sa River kapag lalong tinatagal ang pagdinig. Ruth? Yan po ang express report ni Camille Samonte. Sinapakan ng COMELEC ng reklamong paglabas sa Cybercrime Prevention Act ang isang kumakandidatong Vice Mayor sa Isabela Province. Inireklamo ng COMELEC Attorney General Harold Respicio dahil daw nag-post siya ng video online kung saan pinapakita umano ang mga paraan kung paano manipulahin ang automated counting machines na gagamitin ngayong bilang Pilipino 2025. Bidura na raw ang naturang mga video. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ang panig ni Respicio. Patuloy naman ang pangangapanya ng mga kandidato sa pagkasenador para sa bilang Pilipino 2025. Ang pangbato ng PDP na si Senator Bongo nagpunta sa Pangasinan ngayong araw. Pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Super Health Centers sa bayan ng Agno at Bani. Ang kapartido niyang si Senator Bato de la Rosa panauhin naman kahapon sa Legal Provincial Congress ng mga taga-Catanduanes pero ginanap yan dito sa Maynila. Dadalo siya mamaya sa Hong Kong Youth Assembly sa Davao City.